Sir Edward? Sir? Sir, di ba may client meeting ho kayo ngayon? Oo nga po, Sir Edward. Akala nga po namin mamaya pa po yung uwi niyo eh. Maaga na tapos yung meeting eh. Where's everybody? Ang ginagawa mo? Bakit? Nasa loob naman tayo ng bahay, ah. Baka may makakita sa atin. Magiging mag-asawa na tayo. Bali yung parents niyo po, nandun po. Nandun lang, sir. Sir, magpahinga muna kayo sa kwarto nyo. Mamaya dadalhan kita ng merienda. Sige na. Bakit parang kinakabahan kayo? May problema ba? Wala po, sir. Diyos ko, gulo na naman to. Gawin na lang natin to pag tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang. I'll do more than that. Bigyan mo naman ng kaya yung babae, Paolo. Baka isipin ng mga nakakita rito, kasing dali lang makuha si Marge gaya ng ibang mga babae. Edward, okay lang ako. Na-carried away lang kami ni Pao. Chika lang, bro. Masaya lang kami ni Marge. Kasi na-share na namin kay Mom and Dad yung good news. Ano good news? Nakapag-desisyon ka na pala. Edward, I'm sorry. Congrats. Edward! Marge, hayaan mo na lang siya. Hindi, Pao. Nakasakit ako ng tao. Kailangan ko siyang makausap. Edward! Edward, sandali! Sandali! Mag-usap mo naman tayo! Ano? Sandali lang. Paolo naman, what were you thinking? You could have had any other woman. Hindi ko maintindihan kung bakit yung gusto pa ni Edward ang pinursu mo. Bakit ba lagi nila si Edward ang concern nyo? Siya ho yung lagi nyo kinakampihan. At ako nyo rin naman ho ako ah. Paolo, di naman sa kinakampihan ko si Edward, pero he's not like you. Ikaw, mahal ka ng lahat. Pero yung kapatid mo, ako lang ang meron siya. Pagkatapos ngayon, inagaw mo pa yung babaeng gusto niya, anak. Wala naman ako intensyon na saktan ka. Kung ayaw mo ako masaktan, pwede pa magbagong isip mo. You still have time to back out. Wala ho akong inaagaw sa kanya. Hindi rin naman ho sa kanya si Marge to begin with. But you knew that he liked her first. Opo, alam ko yun. Pero ako ho may ginawa, siya wala. At ako ho yung pinili ni Marge. Winarningan na kita tungkol kay Paolo pero ayaw makinig sa akin. Kapag natuloy ang kasal ninyo, magiging miserable ka. Can't you see this woman is causing a divide in our family? Dahil dyan, hindi ko siya matatanggap. And not meaning to put a curse on you. Pero masasaktan ka lang. And don't tell me I didn't warn you about this. Then my decision is final. Magpapakasal po kami ni Marge. And there's nothing you or Edward can do to stop it. Edward. Edward. Nagigilty ka pa rin kay Edward. Oo. Paolo, kasalanan ko to. Sana bago ako umuo sa proposal mo, nakausap ko na siya. Naihanda ko siya. I feel the same. Kahit ako, nagigilty ako kasi
Sana pala sinabi ko sa kanya beforehand na propose ako sa'yo. But it is what it is. Hindi naman natin pwedeng scrap na lang yung plano natin dahil lang sa kanya. Love, huwag mo nang isipin si Edward, ha? Siguro, dala lang yun ng emosyon at galit niya sa'yo. Di naman mangyayari yung sinabi niya, no? Of course not. Pag mag-asawa na tayo, I will make you the happiest woman in the world. Sige na nga. Pag malamig na yung ulo ni Edward, kakausapin ko siya, ha? Pero sa ngayon, pwede bang wag mo na muna siyang pansinin? Ha? Hindi naman pwedeng maapektuhan niya yung mga pagpaplano natin. At kung talagang mahalaga ka sa kanya, di ba dapat maging masaya na lang siya para sa'yo? Oh, Jobert, malapit ka na tumira dito ha. O, nakita mo ba? Ang laki, di ba? Ang lawak. Pwede kayo maglaro dito ni Pong. Pong, laki bahay, Kuya Bait. Ligaw ka doon, Pong. Ate. Laki bahay, Kuya Bait. Tingin, Jobert, ligaw kami, Pong, doon. Oo, parang palasyo, no? Oh, yan. Sila. Makakasama mo sila dito ha. Ayan, oh. Para mas makita mo sila ng mas malapit. Ayan. Natakot babae sa painting, ate. Oh, nanay yan ni Kuya Bait. Mabait din siya, gaya niya. Hindi siya mukhang bait, ate. Mukha siya witch na ganda. Jobert, pag kinasal na kami ni Kuya Bait, doon na tayo titira. Bakit? Kasi magiging maganda ang buhay natin. Kaya nga ako magpapakasal kay Kuya Bait. Bukod sa gusto ko siya, ginagawa ko to para sa'yo. Para hindi na tayo mahihirapan. Baka away tayo tao doon, ate. Baka salbahe mama, Kuya Bait. Tsaka mga tao doon. Winarningan na kita tungkol kay Paolo pero ayaw makinig sa akin. You're engaged? That's great! Parang napakabilis naman ata. Hindi natin nabalitaan na naging sila. Kapag natuloy ang kasal ninyo, magiging miserable ka. Ate, wag ikaw alala. Protect ka, Jobert. Kihigog mati ka, ate. Kihigugma din kita. And of course, let's call our newly engaged couple, Paolo and Marge. I'm raising my glass to my son, Paolo, and to his beautiful and kind bride-to-be, and to the future na tatahakin nila together. It won't be easy. It won't always be nice. But because of your love for one another, mapagtatagumpayan niyo lahat. You may have only known each other for a short amount of time, but you have a great example
in me and to my Rina na hanggang ngayon, standing strong pa rin together. Kahit nagsimula kami, gaya ninyo na sandali pa lang magkarelasyon, years to an eternity of getting to know each other. I'm looking forward sa pagsasama ninyong dalawa. Paolo, Marge, cheers! So, Miss Regina, anong masasabi nyo na magiging future daughter-in-law nyo si Marge? Oh my gosh, I am more than thrilled. I'm really excited to welcome you into the Torre Campo family, Marge. Ma'am, sir, picture. Please. Evelyn, Jobert, come join us. Robert, Dahil sinaktan mo ang pamilya ko, kahit ikasal pa kayo ni Paolo, hindi kita matatanggap. Humanda ka nang maging miserable sa pamamahay ko. Marge. Oh, Come on, let's picture. take a photo. Okay. Press tayo. Grabe tayo. oh, sorry. Okay ka lang? Everything all right, love? Medyo naninibago lang ako. Hindi kasi ako sanay sa ganitong sosyalan. O dapat masanay ka na. Lalo na kapag mag-asawa na tayo. I know. Dapat nga masaya ako kasi ang daming magagandang nangyayari sa akin ngayon. Pero, ewan ko ba, hindi ko maiwasan kabahan na may masamang darating. Ganun kasi laging nangyayari sa akin eh. I get it. Yung para bang sa bawat positive na nangyayari sa'yo, may kapalit na, I don't know, something negative, yung completely opposite ng kasiyahan mo. Nararamdaman mo din yun? Not really. Pero si Edward, yan yung lagi niyang binubuga sa akin. Like I always tell my brother, ha? Tayo ang responsible sa actions natin. At choice natin if we stay happy or not. Yeah, that's me. Ako yung nag-close ng FSPD accounts, Gong City accounts. Ito, recently lang, yung Sutherland Homes. Ako nagpasok na. Wow! Ang laki pala ng believe sa'yo ng mga clients mo. Well, they should. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa aming dalawang magkapatid, ako naman talaga yung mas magaling. Ako yung mas matalino, ako yung mas passion sa trabaho. Yun, alam ba yung kapatid ko ngayon? Wala nang ibang ginawa yun kundi pumarty ng pumarty. Like the one they're having now? Bakit wala ka doon? Hindi naman ako mag-e-enjoy dito. Makakasalubo ko lang yung mga taong ayoko makita. Wait. Si Marge Castillo ang ikakasal sa kapatid mo? Oh, bakit? Kilala mo siya? Oo naman.
Magka-work kami dati sa Batangas. So, magiging Torecampo na pala si Marge. Huwag ka na mag-worry, ha? Magiging Torecampo ka na soon. A lot of women would kill for the opportunity. Hmm? Pero love, si Edward at mama mo, masakit sa loob nilang engagement natin. At hindi kinakaya ng loob ko na may sinasasaktan akong tao. Alam kong kahit anong gawin natin, hindi nila matatanggap ang relasyon natin. So what are you saying, love? Baka maling ituloy natin to. Baka hindi tamang magpakasal tayo. Love, huwag kang mag-isip ng ganyan. It doesn't matter kung anong iisipin nila. Ang importante, gusto natin yung isa't isa, ha? At si Mom, I'll talk to her. I'll ask her na tulungan ka sa wedding preparation para makapag-bonding kayo at mag-warm siya sa'yo. And as per Edward, nakaka-move on din siya sa'yo. Lalo na kapag may nakilala siyang iba. Hmm? Oh, pinabibigay ni Paolo. Sweet talaga. Sweet ba yan? Wow. Ay, may naka-engrave pa sa likod, oh. For every home we'll build, for every storm we'll survive. Kaya natin to. Almost ready na pala ang aking future daughter-in-law. Can you give us a moment? Opo. Oh, Marjorie. I have to hand it to you, huh? You've endured quite a lot to get here. And yet here you are. Calm, composed, radiant. But you know, you still have time, huh? To change your mind. Bakit ko naman po gagawin yun? Handa na po ang lahat. Exactly. Handa na ang lahat. Maybe except you. You know what, Marjorie? If you think that this wedding will make you part of us, you're wrong. You can still walk away, huh? Habang may dignidad ka pa. But don't worry about the expenses. Kasi mas mababa pa yun sa presyo ng kapayapaan ng pamilya ko kapag may pumasok na talagang hindi kabilang. So, Marjorie, are you sure that this is what you really want? Okay then, let's go. Let's not keep the guests waiting. Naka-ready na entourage. Dumating na bang bride? Yes, nandito na yung bride. Sabihan ko lang na mag-standby na. Okay. Pa-ready na lang po. Paayos na lang po.
Kahit paayos na lang po. Excuse me ho. Standby na po tayo ha. Balikan po kayo. Ate, lahat tao masaya. Bakit ikaw hindi masaya? Ano mo nasabi yan? Kikita, Jobert, sa mata mo. Pag fake yung smile, di gagalaw yung mata. Pag totoong smile, nailaw yung muka, ate. Yung kay ate hindi umiilaw. Ba't malungkot, ate? Di ba magkakasama na kayo, Kuya Bait? Jobert, paano kung alis na lang tayo? Tayo na lang ulit magkakasama. Balik na lang tayo sa atin. Paano, Kuya Bait? Pag wala si ate, malulungkot, Kuya Bait. Pag malungkot, Kuya Bait, malulungkot, Jobert. Ayaw malungkot, Jobert. Natatakot kasi si Ate Marge. Parang ayaw na niya. Si Jobert din minsan tatakot. Pero 'di ba, sabi mo ate, 'di ba, dati pag natatakot ako, hinga lang. Ngayon ate, ikaw naman dapat huminga. Ate, meron akong wish. Sana maging happy na ikaw. Yung ilaw yung mukha mo. Kasi pag happy, ate, happy na rin, Kuya Bait. Happy din, Jobert. What's keeping her? Lang bro, relax ka lang. Lina, may kinalaman ka ba dito? Wala akong ginagawa, Sir, excuse me po, may konting delay lang po tayo. Where is she? Sir, naka-standby po siya kanina sa rider car, pero bigla po siya nawala. Alam ko naman na ayaw mo ito mangyari, Ma, pero nasasaktan rin ako. Ang dami nakikita, hindi lang ako yung napahiya, pati pamilya ni Paolo. Sorry. Marge, bakit ka nandito? Can we just put it behind us? Baka naman nagbago na talaga siya. Baka naman ito na ang tamang panahon, anak, para magpatawad ka, para maayos na ang mga bagay-bagay, anak. Maraming tao hindi deserve ang second chance. Grabe si Marge, no? Kayo na nga po itong nagpapakumbaba, tapos parang kayo pa rin ho ang mali. Enjoy the spotlight while it lasts, Mrs. Torrecam.